us with your fresh anointing of wisdom and revelation. Pamaintindihan namin malalim na bagay na nagmumula po sa iyo. And we thank the Holy Spirit, our teacher, sa umagang ito, na patuloy na nagtuturo sa amin at dinadala kami mula sa ibabaw hanggang sa malalim. Hanggang sa kami ay makontrol mo, Panginoon, sa kalaliman ng iyong presensya. Maraming po salamat sa umagang ito. Touch the heart of your people. Fill our hearts with the spirit of wisdom and revelations. Lord, thank you for creating in us a clean heart, a pure heart, washed by the blood of Jesus. Salamat po, Panginoon. And all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Meron po tayong papanalangin ni prayer request. Si Sister Maris, ano apelyido doon? Belarmino, ano? Na critical daw. No, matagal siya nawala. Ayun nga yung lagi ko tinatanong no, kung nasaan na yun. Taga-Alaminos yun. Yun yung vlogger na mahilig kumanta. Sa magandang boses. So, ate pag-pray kasi nagkasakit pala na serious. Ano, inihingi ng prayer. Mamaya, akin din ipagpipray sa kung anong kalooban ng Panginoon sa messenger. Pero right now, pag-pray na po natin siya. At gayon din yung kumpare ko na dating art director namin sa Channel 7. Ang kanyang meron din karamdaman, multiple myeloma, parang ganun. Sakit sa dugo. Ano? So, yung mga sakit na ganito, mga critical na sakit, can be healed by the grace of God. Naniniwala po ba kayo? So, ipag-pray natin ang dalawang taong ito, si Sister Maris at yung aking dating office mate, si Brother Celso. Kasama ko sa Bible study sa Channel 7. So, Heavenly Father, dinadala po namin sa iyo ang dalawang kapatid na ito, Sister Maris, Panginoon, na nasa critical na kalagayan, Maris Belarmino, Panginoon. Dinadalangin po namin, Panginoon, maganap sa Kanya ang ayon sa iyong kalooban. And you always want to heal us, Lord. Kaya nga po, dinala ni Jesus sa aming sakit karamdaman upang sa iyong mga sugat, Panginoong Jesus, kami magsigaling. Lord, ini-impart mo sa umaga ito ang biyaya at anointing ng kagalingan sa dalawang taong ito. Kay Sister Maris, Panginoon, kay Brother Celso Divino, in the name of the Lord Jesus Christ, let them both be healed right now by your grace, by the authority and power of the name of Jesus. We declare life and abundant life sa kanilang spirit, soul, and body. At in the name of Jesus, every knee shall bow, every sickness and disease, even cancer, will bow down in the name of the Lord Jesus Christ. We declare healing. We declare life. We declare prosperity and success and victory laban sa mga sakit karamdaman ito. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set us free from the law of sin and death. And Jesus took our sicknesses and carried our diseases, and by your wounds, by your stripes, we are healed. Sister Marie, si Brother Celso are both healed in the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen. Lahat po magsabing amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Lord, salamat po. You are opening our hearts para sa iyong salita, to receive the revelation knowledge of your Rhema word. In Jesus' name, amen. So sa umaga po ito, ang ating po topic is, what
ito ang title, what is walking in the Spirit? No, kung bago man ng palataya pa, madalas ko mabasa sa Bible, sa talata sa Bible, yung salitang walk in the Spirit. No? Sa ibang modern translation, ang sabi ay walk by the Spirit. Parehas yun. Sa King James at saka sa New King James, walk in the Spirit. Sa modern translation ay walk by the Spirit. No? So, ang lagi kong pinagbubulib na, ano kayang ibig sabihin walk in the Spirit? At paano tayo makalalakad sa Espiritu? Ano itong sinabi ni Apostol Pablo? Then, sa pag-aaral ko, habang tatagal na, discover ko na yung walking in the Spirit ay kabaligtaran ng walking in the flesh. Ano naman yung walking in the flesh? Tingnan natin sa Bible yung mga halimbawa siguro maganda sa Tagalog. Sa Galatians chapter 5, ito yung walking in the flesh or doing the works of the flesh. Galatians chapter 5, nagre-reflect yung papaltan ko nga yung screen nito, yung hindi makintab. Hirap pagbasa. Ilaw yung nakikita ko. Galatians chapter 5, verse 19. Sabi dito, ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkakagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati. Verse 20. Nag-start tayo sa verse 19, now verse 20, then verse 21. Pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang or hindi makakapasok or hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Lagi kong ito yung sinasabi ko lagi sa mga kapatid na osas, especially mga Baptist, na hindi totoo yung osas. You once saved, always saved, na pag ikaw doon na born again, kahit ano nang gawin mo, sapagkat ikaw may tatak ng, you are sealed with the Holy Spirit, may tatak ng Holy Espiritu, hindi na mawawala yung salvation. Napakagandang pakinggan at masarap tanggapin. Imagine, hindi na mawawala. Kahit mag-backslide o kahit gumawa ka ng kasalanan, katwiran naman nila, pagka gumagawa ka pa ng kasalanan, hindi ka tunay na ipinanganak sa Diyos. Ang tanong nga, sino ba sa atin ang hindi nagkakasala? Ibig sabihin, lahat tayo hindi na nagkakasala. Nagkakasala pa rin. Ang difference ng buhay natin noon at ngayon, ayaw na nating magkasala. We hate sin. Tama po ba? We hate sin. Pero minsan, sa kahinaan ng laman, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. At may matinding warning si Apostol Pablo sa Church sa Galatia na huwag kayong mamumuhay sa pita ng laman. Baka dumating ang pangyari na kayo ay maitsapuera sa kaharian ng Diyos. You might lose your salvation, in other words. Or, yung sinabi ni Paul na hindi mapapabilang, or sa ibang translation, will not inherit the kingdom of God. Mabigat ito kasi ang kausap ni Paul ay Kristiyano . Hindi naman fake na church ito. Mga Kristiyano sa Galatia. At binibigyan babala ni Paul na mag-ingat kayo. Sabi ni Paul. So, ibig sabihin, malinaw, hindi totoo yung we cannot lose our salvation. Ang ginagamit pagtalata yung sa John chapter 10 na walang kayong aking mga tupa, walang makapag-aalis sa inyo sa aking kamay, sabi ng Panginoong Jesus.
Kaso nga, yun ang kalooban ng Panginoong Hesus. He will protect us as long na tayo ay nagpapakatupa. No? We are His sheep. Paano kung hindi tayo nagpapakatupa, nagpapakatupak tayo sa pamumuhay? Pwede tayo lumundag palabas sa kamay ng Diyos kasi we are free moral agent. Meron tayong freedom to choose our destiny. Okay. So ngayon, naalaman ko habang nagtatagal, yung walking in the Spirit ay kabaligtaran ng walking in the flesh. Itong binasa natin, kung may mga Kristiyano gumagawa nito, they are walking in the flesh. At delikado. Kapag ang isang Kristiyano ay regular, lumalakad, doing the works of the flesh, ang tawag doon ay carnal Christian. Kasi tatlong klase ang tao. No? Sabi sa Bible, isang natural man, the unbelievers, isang spiritual man, no? Spiritual naman ng palataya, yung lumago na, nag-mature spiritually, at isang Kristiyano na hindi lumalago, yung carnal, nasa gitna. Yung carnal Christian, tinawag din ni Paul na baby Christian. Sabi ni Paul, hindi ako makapagsalita sa inyo ng malalalim Kasi hindi nyo maintindihan. Dapat sa tagal nyo, kumakain na kayo ng karne. Hindi pa rin pwede. Dapat sa inyo, gatas pa rin No, pinagsasabihan ni Paul. So yung nasa gitna, carnal Christian, ayaw ng Diyos ng laging nasa gitna. Ang gusto ng Panginoon, pumili ka ng paglilingkuran mo. Whether you are a natural man, unbeliever, serving the devil, at yan ang buhay natin dati. We were serving the devil nung hindi pa tayo nabubuhay sa Panginoon, hindi pa tayo nabuborn again. We are children of wrath, children of the devil. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 2. No? Hindi pa tayo anak ng Diyos. At sinabi mismo ni Jesus na merong anak ng Diyos, may anak ng Diablo. Sinabi niya, nirebuke niya yung mga Jews na kumakalabas sa kanya, you are of your father, the devil. Sapagkat hindi kayo sumasampalataya, hindi kayo tupa ko. You are not my sheep. Your father is the devil. Sa sulat ni John, sabi meron children of God, nahayag ang children of God, the children of the devil. So meron talagang, totoo talaga na hindi lahat ng tao sa mundo ay children of God. Sa atin sa Catholic Church, narinig ko pa ng bata pa ako, itinuturo sa catechism, kakautal na, grade 1 pa kami, na lahat tayo ay children of God. Pero nakita ko sa Bible na hindi pala. Meron children of God, meron children of the devil. At sabi sa John chapter 1 verse 12, at sino mang sa kanya'y tumanggap kay Jesus, sumampalataya, ay binigyan ng kapangyarihan na maging children of God. Nagiging children of God. At sinabi rin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation, new creature in Christ. All things are passed away, behold, all things are become new. Sino man tao na kay Kristo ay bagong nilalang, yung mga dating lumang bagay, lumipas na. Yung dati niyang buhay makasalanan, wala na. At narito silang lahat naging pawang mga bago. At tayo yun, naging bagong nilalang tayo kay Kristo. Hindi na tayo nabubuhay para kay Satanas. We're no longer serving the devil, nakalaya na tayo. Hindi na siya ang Panginoon ng ating kaluluwa. Hindi na rin ang sarili natin ang Panginoon ng sarili natin, kundi si Jesus na. Jesus is the Lord of our life. And we are the servant of His love. Alin ang mataas, Panginoon o servant? Ano mataas, Panginoon o servant?
Panginoon, siyempre. Sinong masusunod? Yung alipin o yung Panginoon? Yung Panginoon. Kaya, pamulang naging Panginoon natin si Jesus, hindi na natin hawak ang buhay natin. Even our decision, wala na tayong sariling decision sa ating sarili. Although we are still free moral agent with freedom to choose kung anong gusto natin piliin, may freedom tayo. Pero, bilang sa pagkapanginoon ng Panginoong Jesus, wala na tayong kalayaang piliin yung gusto nating piliin na hiwalay sa kalooban ng Panginoon. Laging i-inline natin yung ating pagpili at kagustuhan sa kagustuhan at kalooban ng Panginoon. Di ba sabi ni Paul, huwag niyo sasabihin na balang araw gusto kong pumunta sa ganitong bansa, ako'y mangangalakal, magbi-business ako. Karamihan tao, ganyan ang siyasabi, baka ako'y sakaling yumaman. Nakakaipon ako. Huwag, sabi ni Paul. Ano sabi ni Paul? The Apostle Paul? Kundi bago sabihin nyo, pupunta ako sa ganung bansa, mangangalakal ako, kung kalooban ng Diyos. Bakit merong bali? Kung kalooban ng Diyos or kung loloobin ng Panginoon. Bakit? Kasi Jesus now is our Lord. Hindi na yung sarili natin. At sa paglakad sa Espiritu, yun ang makikita, maranasan nating buhay, yung pagkapanginoon ng Panginoong Jesus. No? We are walking in the Spirit. Yung walking in the flesh, doing the works or the desires or the lust of the flesh, yun ay kabaligtaran, yung binaybay natin binasa kanina, kabaligtaran ng walking in the Spirit. Kasi to walk in the Spirit is to walk with God. Tandaan nyo, no, si Enoch, na-caught up, na-rapture. Si Enoch yung kauna-unahang na-rapture eh. Tinangay ng Diyos sa heaven, hindi siya nakakita ng kamatayan. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Kaya hanggang ngayon, si Enoch nasa langit with his flesh and blood body. Wala pa siyang glorified body. Kasi ang glorified body, mangyayari pa lang yan sa end times, pag tayo ay ni-rapture na ng Panginoon, sabay-sabay. Yung mga patay muna, bubuhayin, aagawin pataas. Then next, tayo naman ang aagawin at sabay-sabay tayo aakyat sa itaas to be with the Lord Jesus Christ forever. At pagdating naman immediately, in a twinkling of an eye, our physical body will be changed into glorified body. Hindi na flesh and blood body, kundi katawan na niluwalhati, designed to live sa buong eternity forever and ever. Wala nang kamatayan, wala nang tatanda, wala nang magkakasakit. Yun yung katawan na ibibihis sa atin ng Diyos pagdating ng araw na yon. So right now, si Enoch, naghihintay din ng ganong katawan. No? Si Enoch. At ang sabi sa Bible, Enoch walked with God and he was not found because he pleased God. Naging kalugod-lugod siya sa Panginoon. Listen mga kapatid, to walk in the Spirit is to walk with God. Sinong gustong kasama niya lagi ang Panginoon? Sa lahat ng lakad, sa lahat ng usapin, may problema o wala, kasama mo ang Diyos. Bay, napakaganda noon. Pagkasama mo ang Diyos, wala kang katatakutan. Pagkasama mo ang Diyos, you are surrounded with His favor like a shield. May pabor ka sa Panginoon. At kagaya ni Abraham, you're a friend of God. At malakas ka sa Panginoon. So ngayon, ang title kasi nito, what is walking in the Spirit, no? Pero may subtitle ito. Hindi na lang ito tinitle kasi mahaba, no?
Ang title ay 8 Things You Should Know About Walking in the Spirit. 8 mga bagay na dapat mong malaman patungkol sa paglakad sa Espiritu. Okay, babago man ang platea pa eh. Hindi ko natutunan ito. Ako, nakita ko nila ito, naintindihan ko nila ito, natutunan ko ito sa Holy Spirit. As I grow up spiritually, unti-unti, pinapapakita sa akin ng Panginoon mga revelation na ito. So, 8 ito, hahatiin natin kasi hahaba tayo. This is part 1. At sa part 1 ito, number 1, sa 8 things you should know about walking in the Spirit is this. So, yung question na, what is walking in the Spirit? Sasagutin natin yan. Number 1, walking in the Spirit is a life of obedience. Isang buhay na sumusunod sa Panginoon. Kapag may Kristiyano na hindi sumusunod sa Panginoon, pekeng Kristiyano yun. Kasi ang tunay na disciple of the Lord Jesus Christ, ang kanyang buhay ay buhay pagsunod, a life of obedience. At kagaya ng ating pinag-aralan ng nakaraang panahon, napakahabang series natin about obedience, the force of obedience, na sinabi ko nga, kung sino yung sinusunod mo, yun ang Panginoon mo. Ulitin ko, kung sino yung sinusunod mo, yun ang Panginoon mo. Si Adam and Eve, created by God, they were children of God, simula pa, then suddenly, sinunod nila yung udyok, yung salita ni Satanas, the serpent. At sabi, pag kinain nyo yan, hindi totoong kayo mamamatay. Ang sabi ng Diyos, pag kinain nyo yan, you will surely die. So, mamimili sila. Sinong paniniwalaan ko? Sinabi ng aking Diyos na lumikha sa akin, we will surely die. O yung sinasabi nitong snake, nitong serpent, the devil, na hindi raw kami mamamatay, kundi magiging kagaya kami ng Diyos. Ba, maganda. Maraming doktrina ngayon na pag pinakinggan mo, napakaganda. Pero, doctrine of demons. Doctrine of demons. Karamihan sa mga doctrine of demons, ang sarap pakinggan eh. No? Pero hindi doctrine from God. Doktrina katuruan ng demonyo. Mantak-mantakin mong sa doktrina eh, sabihin nyo na, Jesus did not die for the whole world. Namatay lang siya for only few selected people. You are insulting God. That is blasphemy. Yan doktrinang yan, blasphemy and great insult before God. Ininsulto mo ang ginawang pagpapakahirap, pagpapakasakit ni Jesus sa cross. He died on the cross for the sake of the whole world. 1 John chapter 2 verse 2, si Jesus namatay sa krus. Yung kanyang propitiation, yung kanyang atonement is not only for us, sabi na Apostle John, but even for the whole world. Abay, napakalinaw niyan. Lalo mas malinaw yung 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Jesus died for the whole world. Namatay siya para sa buong mundo upang sila na nabuhay kay Kristo ay hindi na mabuhay sa kanilang sarili. Sila ay para kay Kristo na. Tayo yun. Mantakin nyo na sabihin si Jesus hindi namatay para sa lahat ng tao. Diablo lang ang nagsasalta. So, napakalinaw niyan, that is doctrine from the pit of hell. Pero lumalaganap, lumalaki yung grupo ng church na yan. So, ayoko na bagitin yung patungkol sa doctrine na yan. No?
umiinit yung ulo ko in the spirit. Nagkakaroon ako ng holy anger. Nagagalit ako sa, kasi they're insulting, that doctrine insults the grace of God. Now, so ang buhay natin, buhay pagsunod, kung sino yung sinusunod mo, yun ang Panginoon mo. Then nagpalit ng Panginoon, si Adam and Eve, kasi sinunod nila si Satanas. See? And the whole mankind will perish. All generation, past, present, future, will go to the lake of fire. Kaya immediately gumawa ang Diyos sa solusyon. 2,000 years ago, bumaba siya sa lupa at nagkatawang tao, namatay sa krus. He paid the price of our sin by His precious blood. Anong pangalan niya? Parang kakaunti ang nakakaalam. Anong pangalan noon yung Diyos na bumaba sa lupa? Kung siya ang inyong Panginoon, isigaw nyo. Yun. Dapat pagkatungkol sa pangalan Jesus, isinisigaw. At kung ginawa niya ang paraan, sapagkat sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish. Katwiran nung doctrine of demon, if Jesus died for the whole world, ang tanong, bakit hindi buong mundo ang ligtas? Sabi ko naman, may mata ka ba? Hindi mo ba nabasa John 3:16, common sense? Whoever believes will not perish but will have everlasting life. Ang tanong, lahat ba ng tao sa buong mundo naniniwala? Lahat ba tinatanggap si Jesus? Ang sagot, hindi. Dahil may iba-iba na relihiyon. Nire-reject nila si Jesus. Kaya those who will reject Jesus will go to hell, to the lake of fire. Kaya nga nagkakaroon tayo, may Great Commission, Panginoon, go into all the world. Reach those people, unbelievers. Preach the gospel to all nations. Hanggang sa kadulo-dulo ng bahagi ng mundo, preach the word of God. Para marami pa maligtas. So ngayon, gini-reverse ng Diyos ang process. No? Sinunod ni Adam and Eve, si Satanas, si Satan naging Panginoon nila. Now, para ang tao'y makabalik sa Diyos, kailangan sundin niya ang Diyos. At kung sinong susundin niya, yun ang magiging Panginoon niya. Paano tayo naging anak ng Diyos? Anong ginawa natin isang araw? Nakarinig tayong gospel, then anong sumunod? Tinanggap natin si Jesus. Pinaniwalaan natin siya. Ngayon, after na tayo ay nakalapit na sa Kanya at tinanggap natin siya, ginawa niya tayo, in advance, ginawa niya tayong anak ng Diyos. Installment pa lang yun. Meron tayong gagawin after receiving Jesus. Now that He is our Lord and we are His servant, the servant of His love, meron susunod tayong gagawin. Alin? Our life of obedience. Ngayon, ang buhay natin, buhay ng pagsunod sa Panginoong Jesus. Ano man mangyari, we must obey our Lord Jesus Christ. Kahit mukhang kontra sa iniisip natin na maganda, yung kanyang inuutos o yung kanyang direksyon, still, we must obey the will of God. We must obey the command of the Holy Spirit or the voice of the Spirit or the Word of God. No. Yun ang buhay natin. Why? Sapagkat kung sino sinusunod mo, yun ang Panginoon mo. Dito may prove natin kung sino ang Panginoon natin. Kung si Satanas pa sinusunod mo sa buhay ng sanlibutan, buhay karnal, buhay makasalanan, that means wala ka pa sa kingdom of God. And the devil is still your Lord. Kung ikaw'y nasa karyan Diyos, ang palatandaan, you will obey the Lord Jesus Christ. Nandun ka lagi sa perfect will ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin,
Panginoon ay maliligtas. Sino maliligtas? Sinong papasok sa kaharian Diyos? Yung gumaganap sa kalooban ng aking Ama. At sa araw na yon, maraming magsasabi, Panginoon, Panginoon, hindi ba't kami ay nagpalayas ang mga demonyo sa iyong pangalan? Nagpagaling ng mga may sakit ng aral ng kaharian Diyos. Kung magkagay, sasabihin ko sa kanila, sabi ni Jesus, magsilayas kayo, kayong mapaggawa ng katampalasanan. I never knew you. Itatakwil ka ni Jesus pag hindi ka gumagawa ng kalooban ng Ama. Kahit pa sinabi mong ikaw ay Kristiyano. Matthew chapter 7 verse 21, 22, napakalinaw no. So our life now is the life of obedience. And the life of obedience, this life of obedience is called walking in the Spirit. Maliwanag po ba? Parang nag-iisa lang ako, wala akong kasama rito. Our life now is the life of obedience. Parang malungkot kayo, parang hindi si Jesus Panginoon. Our life is the life of obedience. Sabihin nyo, sumagot kayo, pabulong lang. This time huwag kayo sisigaw. Ang buhay natin ngayon ay buhay pagsunod. Ibulong nyo sa katabi nyo. Sabihin nyo, Amen. Sabihin nyo, Amen. Ayaw nyo sumagot kanina, di pabulong na. Ang buhay natin, our life now is a life of obedience. Isagaw nyo sa inyong katabi. Amen. Yung tumatalsik ang tutuli. Kulang pa rin. Noong araw, nausong basketball, pambira, abot hanggang kabilang kanto yung, pag nakashoot ng bole, palakpakan, sigawan, magigiba na yung bahay. Okay, ngayon, tingnan nyo sabi ni Jesus, no? Sa John chapter 14, sabi niya, ito sa NLT version, maganda rin sa NLT, mas malinaw. John chapter 14 verse 21. Those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. Yung tumanggap sa aking mga kautusan o utos, meaning yung tumanggap o tumatanggap sa aking mga salita at sumusunod, obey, sila yung umiibig sa akin. So, paano natin mapapatunayan sa Diyos na umiibig tayo sa Panginoon Jesus? When we obey Him. At sabi ni Jesus, and because they love me, my Father will love them. And I will love them and reveal myself to each of them. Diba? Napakasarap nung ang Diyos magpapakahayag sa atin. Gusto nyo ng mga revelation from God? Alam nyo ba, hindi lahat ng Kristiyano nire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili? Marami hindi. Bakit? May hindrance. Ang number one hindrance ay yung sin. Compromising. Walking in the flesh. Those things will hinder us in the revelation of God. It will hinder us in the manifestation of God. So gusto natin mag-manifest ang biyaya ng Diyos, mag-manifest ang Diyos, mahayag siya sa atin, makilala natin sa lubos, ang keyword is, obey. And obedience is walking in the Spirit. Sa verse 23, John chapter 14, Jesus replied, all who love me will do what I say. Ano sabi? Yung mga umibig sa akin, gagawin niya yung mga sinabi ko. Obedience naman. Those who love me will do what I say. My Father will love them, and we will come and make our home with each of them. Pananahanan siya ng Ama at saka ni Jesus. Abay, tatlo pala yung nananahan sa atin.
1 Corinthians chapter 3 verse 16, 1 Corinthians chapter 6 verse 19, the Holy Spirit is dwelling in us. Tapos sinabi sa John 14:23, yung mga masunuri sa Panginoon, pananahanan sila ng presensya ng Ama at presensya ni Jesus. And now, plus the presence of the Holy Spirit. Okay. Next, number 2, what is walking in the Spirit? Another thing that you should know about walking in the Spirit, number 2 is, it is a Spirit-controlled life. Ito ay buhay na kontrolado ng banal na Espiritu. Those who walk in the Spirit, mga mananampalataya lumalakad sa Espiritu, ang kanilang buhay ay kontrolado ng Holy Spirit. Alam niyo po ba na ang Diyos hindi namimilit kung anong gusto nating gawin, kung saan tayo gusto pumunta? Hindi tayo pipilitin ng Diyos. Nababaltakin tayo. Hindi namimilit ang Diyos. Maging inaalok niya ang lahat ng tao na salvation. It's up to us kung tatanggapin natin. Hindi namimilit ang Diyos. God is gentle. Gentleman. God is gentle. Hindi siya namimilit. Doon na lang sa Revelation chapter 3 verse 20, sinabi ni Jesus, ako'y kumakatok sa pintuan ng puso. Ang sino mang magbukas, ako'y papasok. Sino nang gibain ni Jesus yung pintuan? Pero hindi niya gagawin. Napaka-gentle ng Panginoon. And it's up to us kung bubuksan natin ang pintuan ng buhay natin. Saka palang papasok si Jesus. Hindi siya kagaya ni Satanas na kahit tayong papasukin, pipilitin niya. Gigibain niya ang pintuan ng ating buhay para lang makapasok at ang mission na ay mapulfill, to kill, to steal, and to destroy. Ganyan, Diablo, huwag mong bibigyan siya ng maliit na butas sa pintuan na masisilip ka niya. The moment nagkaroon ng butas yung pintuan, kaya niyang ipasok ang buong katawan niya at makapasok sa buhay mo. And He will destroy your life. Si Jesus hindi. Kumakatok. Napaka-gentle. Kumbaga sa tao, gentleman. Knock. Revelation 3:20. At ganun din, pag sinabing walking in the Spirit means you have a Holy Spirit-controlled life. Bakit nakokontrol ng Panginoon ang buhay mo? Bibigyan ka ng Diyos ng direksyon. He will lead you, He will guide you, and He will bless you into those green pastures na pagdadala sa ng Panginoon. Bakit mapapatnubayan tayo ng Panginoon? Bakit makokontrol tayo ng Diyos? Kasi sumusunod tayo sa Kanya. Kapag meron tayong buhay na sumusunod sa Panginoon, we are walking in the Spirit, and the Holy Spirit can control our life. He can lead us doon sa tamang direksyon. Hindi tayo dadalhin ng Diyos sa lugar na tayo mapapasama. He will lead us, He will guide us, He will bring us to the green pastures, sa lugar na tayo mapagpapala ng Diyos. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Alam nyo ba na may church na hindi naniniwala that the God whom we serve is the God of blessing. Ayaw nila makakarinig na God will bless us. Nako, magagalit sa iyo, debate na. At sila rin yung nagsasabing He did not die for the whole world. Sila rin yung nagpauso, yung founder nila, ang nagpauso ng doctrine na once saved, always saved. Okay? Basahin natin yung sinabi ng Panginoon o ng Biblia. Sa Romans chapter 8 verse 14. Ano mangyayari kapag ang mananampalataya sumusunod lagi sa Panginoon? Ano mangyayari? Mababansot ba siya o lalago? Magiging ugaling bata ba siya o magiging ugaling matured Christian?
Pag ang Kristiyano sumusunod sa Panginoon, magiging kahawig ba siya ni Satanas o magiging kahawig siya ni Jesus? Parang hindi alam nung iba. Sino naniniwalang magiging kahawig ni Satanas? Sino naniniwalang magiging kahawig ni Jesus? Sino naniniwalang hindi siya ligtas? Yan ang gusto ko sa inyo. Naka-ready na. Mukhang nadala kayo. Sino naniniwalang kayo ay ligtas? Yun. Alam mo, habang sinisigaw natin ang katotohanan, those problems will depart. Those problems will melt down. Every time we shout for the goodness of the Lord, matutunaw ang mga problema. Ang mga demonyo lilisan. Lahat na may sakit na gustong gumaling, isigaw niyo ang kagalingan niyo sa Panginoon and you will be healed. Testify about the goodness of the Lord. Kaya ako paulit-ulit, tinetestify ko how God healed me. Because the more I testify about the goodness of the Lord, more miracles are coming. More miracles will come. Nakikinig po ba tayo? The more we thank God, nagkakaroon ng multiplication of blessing, multiplication of miracles. Ganyan ang kapangyarihan ng pagpapasalamat. You know, there is power in thanksgiving. Remember, si Jesus, wala silang daw pagkain. Pakakainin, 5,000. Sabi ni Jesus sa mga lagan niya, may pagkain ba tayo dyan? Wala nga po, pero meron yung bata, lunch box. Pabaon ng nanay niya. No? 2 isda at 5 tinapay. Hiniram muna nila. And then, pinag-pray ni Jesus. Pag binasa nyo yung senaryo na yon, ang prayer ni Jesus is prayer of thanksgiving. Father, I thank you. Nagpasalamat siya sa Panginoon. Pinagpasalamat niya yung 2 isda, 5 tinapay na ipakakain sa 5,000. Imposible. Pero pag nagpasalamat ka sa Diyos, all things are possible to those who believe. Sapagkat ang pagpapasalamat ay action of faith that you believe the promises of God. Kaya nga, akala nyo, baliwala yung pagpapasalamat. Thank you, Jesus. No, there is power in thanksgiving. And if you are walking in the Spirit, ang buhay mo ay buhay lagi nagpapasalamat sa Panginoon. Alam nyo po ba ang contrast, ang kabaligtaran ng walking in the Spirit? Complain ka ng complain. Murmur ka ng murmur. Wala kang kakontentuhan. Hindi ka satisfied sa buhay na binigay ng Diyos. Reklamo rito, reklamo doon. Sisi dito, sisi doon. Hanggang sa bandawle, sinisisi mo ng Diyos. Yan ang buhay ng flesh, nabubuhay sa flesh. At kakontra yan ng walking in the Spirit. Sapagkat those who walk in the Spirit always thank God. Ano mang maranasan, problema, may problema o wala, they will always thank God. May blessing o wala, they will always thank God. May sakit o wala, they will always thank God. Sapagkat ang tao lumalakad sa Espiritu, ang buhay niya ay buhay, lagi nagpapasalamat, nagpupuri at sumasamba sa Panginoon. Yan ang buhay natin. Those who walk in the Spirit, walang patid. Meron tayong buhay na every minute, every second, we want to thank God. Thank you, Lord. No, ako'y nakarate sa karamdaman na halos hindi na ako makabango. Hirap ako lumakad, kahit sa bahay. I always thank God. Sabi ko, thank you, Jesus. Itong naranasan kong ito, hindi ka patapos. By your wounds, I am healed. And I declare I'm already healed. I was healed 2,000 years ago. Doon sa iyong cross, 2,000 years ago, pinagaling mo na ako. And right now, I thank you, Lord Jesus, for healing me. Hindi pa rin ako magaling. Pero pinagpapasalamat ko na yung kagalingan.
And before na ma-experience mo ang tugon ng Diyos, nagpapasalamat ka na, that is act of faith. Action yun ng pananampalataya. At yung pag-action mo sa pananampalataya is called walking in the Spirit. Tatalakayin natin yan next week. Nakikinig po ba tayo? So sabi ng Panginoon sa Romans 8:14, for all who are being led by the Spirit of God, these are sons and daughters of God. Sa original, sons of God. Silang napapatnubayan ng Holy Spirit, sila ay mga anak ng Diyos. Take note, sa tamang salin, pag ang isinalin sa modern English ay sons, tama yun. Pero pag ang isinalin ay children, mali yun. Bakit? Kasi sa Greek, ang salita ng Diyos, tandaan nyo, laging eksakto yan. Walang labis, walang kulang. Pag sinabi ng Diyos, yun na yun. At sabi dito, those who are being led by the Spirit of God are sons of God. Hindi sinabing children of God. Why? Kasi ang Greek word na ginamit ay huios. Huios, H-U-I-O-S, nang ibig sabihin ay sons. Hindi ginamit ang teknon, T-E-K-N-O-N, nang ibig sabihin sa Greek ay children. Ang tanong ay why? Okay, sumagot. But hindi ginamit nung sinabing, those who are being led by the Spirit of God, yung mga pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, ay mga sons of God, hindi children of God. Bakit? Ano sa palagay mo? Ba't sons ang ginamit? Sige nga, ano nasa isip no? Pag sinabing sons, anong difference ng sons sa children? Pag sinabing, meron kang childish attitude, anong ibig sabihin nun sa Tagalog? Meron kang ugaling bata, nagmamaktol, nagdadabog, iyakin, mareklamo, madaling mapikon, childish attitude. Pag sinabing, meron kang childish, you're a childish Christian. Naku, hindi maganda yun. Pero pag sinabing, you have a childlike attitude, negative ba yun o positive? Positive. Iba yung childish, iba yung childlike. Pag childlike, ibig sabihin, ang bata madaling maniwala sa pangako, ang bata madaling turuan, ang bata uma-absorb lang lahat ng tinuturo mo. Ang bata inosente. Maganda yung childlike. Yung childish, hindi maganda yun. So pag sinabing children, meaning, hindi pa lumalaki. Immature pa. Pag sinabing sons, ibig sabihin, lumaki na. Isipin nyo naman. Halimbawa, ganito na ako kalaki. Halimbawa, buhay ang nanay ko. At i-address ako, yung pastor nyo, my child is a very honest child. Nakakatawa. Hindi na ako child. Son na ako. Dahil lumaki na ako. Kung bakit hindi children ang ginamit doon sa salitang those who are being led by the Spirit of God, these are sons of God. Hindi sinabing children kasi ang napapatnubayan lang ng Holy Spirit, yung very sensitive sa leading ng Holy Spirit, those who can follow the leading guidance of the Holy Spirit are those matured Christians. Nakikinig po ba tayo? Pero yung ikaw ay musmos, childish, immature, you cannot follow the leading of the Holy Spirit.
Mapurol ang senses mo. You cannot even hear the voice of the Holy Spirit. At hindi mo siya masundan. Confused ka pa kasi bata ka. Hindi ka nagmamature. Matampuhin ka pa. Magagalitin ka pa. Carnal ka pa. Palaaway ka pa. Pero yung nag-mature na, hindi na isip bata. Easy to obey. They can easy to follow the leadings of the Holy Spirit, and they can even hear the voice of the Spirit. Why? Nahasa na yung kanilang spiritual hearing sa salita ng Diyos. Kinasusunod, kinabababad sa presence ng Diyos. Kinasusunod sa kalooban ng Diyos. Na-sharpen na yung kanyang spiritual hearing na anytime, any place, anywhere, at kahit maingay sa libutan, they can still hear the voice of the Holy Spirit because they are now huios, sons of God. At pag sinabi ng Holy Spirit, anak, punta ka dito. Immediately, sunod ka agad. Anak, mali yung direksyon, punta ka naman dito. Immediately, sunod ka agad. They always follow the leading of the Holy Spirit. Those who are matured spiritually will always obey, easy to obey God, and easy to follow the leading of the Holy Spirit. Nakikinig po ba tayo? Kaya pag baby Christian, ang hirap sundan yung leading ng Holy Spirit, hindi mo malaman, nako-confuse ka. Okay, ngayon, so tandaan nyo, ang ginamit huyo, sons, hindi teknon, children. Ano? And spirit-controlled life is a spirit-filled life. Walking the Spirit is a spirit-controlled life. Walking in the Spirit is a spirit-filled life. Yung mga tao na lumalakad in the Spirit, kaya sila nakakalakad sa Spirit because they are filled with the Holy Spirit. Kaya nasusunod nila yung direksyon, leading guidance of the Holy Spirit because they are filled with the Holy Spirit. And a Spirit-filled Christian is a Spirit-controlled Christian. Unless na tayo mapuspos ng Banal Espiritu, ang hirap sumunod. But when we are filled with the Holy Spirit every day, it's easy to obey the command of the Holy Spirit or the commandments of God. Whether it is the Word of God or the voice of the Holy Spirit, we will always obey the voice of God. Kaya sabi sa Ephesians chapter 5 verse 18, hanggang dito na lang tayo. And do not get drunk with wine, in which there is a debauchery. Huwag kayong maglalasing ng alak na ya'y pinagmumula ng kaguluhan, but be filled with the Spirit. At tinignan ko sa original Greek ay ganito, repeatedly being filled, or be filled with the Holy Spirit every day. So in filling of the Holy Spirit must be an everyday experience, hindi one-time experience. It must be a daily experience. Yung infilling of the Holy Spirit. Paano ka mapupuspos ng Banal Espiritu? Simple lang. Pray. Ano pa? Obey the Holy Spirit. Obey God. Kasi yun naman sinabi ng Acts chapter 5 verse 32 na ang banal na Espiritu ay binibigay sa kanila na mga sumusunod. So kung ang buhay mo, if your life is a life of obedience, God will always fill you every day with His Spirit. The moment you obey God, bubuhusa ka, pupunuin ka ng banal na Espiritu. Then you obey again, pupunuin ka uli. Then you obey again, pupunuin ka uli hanggang sa ikaw ay mapuspos and overflow in the presence of the Holy Spirit. Tandaan nyo, walang limitation ang infilling of the Holy Spirit.
We can even experience the overflow. Alam niyo yung overflow of the Holy Spirit? Matindi yun. No? Matindi yun kasi si Paul naka-experience ng overflow of the Holy Spirit. Nung nag-overflow siya sa anointing of God, ang mga tao, dinidikit sa kanyang katawan yung mga panyo, handkerchief, apron. Dinadala sa mga inaalihan ng demonyo, lumalayas yung mga demonyo. Dahil yung apron, yung handkerchief, yung cloth, ay contaminated ng anointing of God na idinikit sa katawan ni Paul. Bakit gano'n? Kasi meron na siyang overflow of God's presence. Ganon din nangyari kay Peter. Nilagay sa mga kalsada yung mga may sakit. At pagdaan ni Peter, yung shadow ni Peter na sumagi sa mga may sakit, nagsigaling yung mga may sakit. Bakit? Kasi meron siyang overflow of God's anointing. Yung Holy Spirit nag-overflow na sa kanya. They were not only filled with the Holy Spirit, kundi sila ay overflow with the Holy Spirit. Imagine, tumutulay yung anointing of healing sa shadow ni Peter, and those people who were sick were healed by the shadow of Peter. Gawa ng anointing. Actually, yung shadow hindi nagpapagali. Yung anointing tumulay doon sa anino. At meron ako napakinggan noon na testimony ng missionary sa isang tribe. Yung missionary na yon ay puspos ng Holy Spirit. Umupo siya sa bato. Then pag upo niya sa bato, pagtayo niya, yung mga may sakit, umupo sa batong inupuan niya. And they were all healed by the power of God. Wala na yung missionary, umalis na sa batong inupuan, pero may power na naiwan sa bato. Hindi yung bato nagpapagaling. Yung anointing na kumantaminate, humawa doon sa bato. Ganyan yung nangyari kay Elisha, di ba? Nung si Elisha patay na, umabot ng ilang years, maybe 40 years, nakalimutan ng mga tao na may nakalibing doon, ang mga Jew maglilibing ng patay nila. Then suddenly, may natanawan sila mga kalaban, paparating. Nataranta sila, naku, may kalaban. Itago muna natin ating bangkay. Saan? Yun yung butas. Yung lumang libingan, walang laman. Inihagis nila yung patay nila doon. The moment na yung katawan ng taong patay ay dumikit sa kalansay ni Prophet Eliseo or Elisha, nabuhay yung patay. Kasi yung anointing ni Elisha naiwan sa kalansay niya. Bakit naiwan? Kasi nung siya'y nabubuhay pa bago mamatay, wala na siya napaglipatan. Supposedly, kay Gehazi or kay Gehazi, yun sana ang pwede sumalo ng anointing niya. Alam nyo, kapag ang mga men and women of God umaalis, may pinaglilipatan yung anointing eh. Wala na siya napaglipatan, namatay na siya. Ito si Gehazi, tandaan nyo, nung pumunta si Naaman, isang commander ng Syrian army, kalaban ng Israel, pumunta kay Prophet Elisha para gumaling. At ang payo ni Elisha, lumubog ka 7 times sa Jordan River. Umpisa ayaw niya pero bandang huli, sabi nung katulad, boss, lumubog na kayo, wala namang mawawala eh. Oo nga, no. Malay nyo, gumaling kayo. Oo nga, no. Lumubog siya 7 times and he was healed from leprosy. Tuwan-tuwa siya. Nagre-regalo siya kay Elisha ng mga damit at mga, brad, ito, dali mo sa amo mo. Hindi siya nilibas ni Elisha eh. Kasi nga, Syria, that time kalaban Israel. Pero still, pinagaling din ng Diyos. Ayaw po ng bossing ko eh. Sige, okay, pero thank you lang. Anong wala yun? Sabi ni Gehazi, nagahaman si Gehazi. Sayang yun. Teka, hindi alam ni boss susundan ko. Boss, pinasunod ako ng amo ko. May dumating ng mga bisita, yun daw binibigay niyong mga regalo, kukunin ko na para may pamigay niya doon. Ay, okay, sige, eto na. Tuwan-tuwa si Gehazi. Pagdating sa bahay, sabi ni Elisha, saan ka galing? Sabi ni Gehazi, boss, dyan lang ho sa SM, nagpalamig.
Ano nagpalamig? Ang espiritu ko, kasama mo sumunod, kita kita. Naghahamang ka. Ang ketong ninaaman, lilipat sa iyo, pati sa iyo lahi. Namatay si Gehazi, ketongin. Hindi na naulit yung pangalan niya. At wala na napaglipatan ng anointing si Elisha. Hindi kagaya ni Elijah, nung na-rapture, kinuha ng pansala, habang tumatas, inihagis niya yung mantle na siyang symbol of his anointing, at yun ang sinalo ni Elisha. And this time, wala na siya mapaglipatan. Transferable yung anointing. Ngayon, meron akong i-quote sa inyo, dito na tayo magtatapos. Sa Ezekiel chapter 47, verse 5, verse 1 hanggang 5, may ganito pangyayari. Pinasukat ng Diyos, yung tempo, kay Ezekiel, prophet Ezekiel. Then may tubig na lumabas doon sa ibaba ng pintuan ng templo. At lumalalim unti-unti, bumaha. No? At sabi, 3 sukat yun hanggang angkel, hanggang bukong-bukong na umpisa. No? Then, madaling lumakad. Then, naging hanggang baywang. Yung tubig, tumaas na. Medyo hirap ng lumakad. Then, bandang huli, ay overflow na. No? Lampas tao na. Listen mga kapatid, pag ang tubig, hanggang tuhod, hanggang baywang, kaya mong pumunta kahit saan ka pumunta. Nakokontrol mo kahit papasalubong sa agos. Kaya mong labanan. Pero kapag ito ay hanggang dibdib, hirap ka na. Hirap ka na. No? Madadala ka ng alon. Lalo na kung ampus tao, madadala ka na ng alon. Hindi mo kayang kontrolin. Nangyari sa akin yan. Binanggit ko na sa inyo, ako'y bata pa. Siguro, excuse me, around, siguro mga 9 years old ako noon. Meron akong goggles, snorkel, yung panghinga, flipper, palagay sa paa. Nagpunta kami sa beach ng magulang ko, kasama ko kapatid ko. Hindi ako marunong maglangoy. Doon lang ako umaasa sa flipper. Nakita ko yung barko, na-attract ako. Parang ang lapit. No? Kaya ginawa ko, nilapitan ko. Sabi ko, ang ganda ng barko. First time ko makakita ng barko. Lumapit ako, nabighani ako. Then finally, nalaman ko na nadadala ako. Nung isasayad ko na yung paa ko sa ilalim, ayaw na sumayad, malalim na pala. At malapit na ako doon sa barko. At ang layo na, no ako lumingon, ang layo na nung pampang. Naku, nagpanik ako. Kumakawag ako. Tumalsik yung gagawin ko. Tumalsik yung panghinga ko. Naiwala sa paa ko yung flipper. At nilabanan kong alon, lumulubog na ako. Mamamatay na ako. Sabi ko, katapusan ko na. Hindi alam na magulang ko na ako ay nalunod. Then ginawa ko, nilabanan ko. Ang hirap labanan nung ampus tao. Ginawa ko, kinampay ko yung paa ko. Umaandar ako. Then, dali-dali ako kumawag. At niligtas ako ng Panginoon. Nakaabot ako sa pampang. Pamula noon, namatay ang ama't ina ko. Hindi ko na ikwento ang experience kong ito. Sa church, later nila, sa church ko na ikwento. Ewan kung bakit gano'n ang mga bata. Pag naka-experience ng trauma, natatakot ikwento. At yun, naranasan ko totoo yun. Kaya hindi pala ako niloob ng Diyos mamatay para merong akong gawin pa. Magpastor ng church ng Panginoon. Ang hirap. So kapag we are underwater, or overflowing, or filled with the Holy Spirit, mahirap tayong tumaliwas sa kalooban ng Diyos. We will be filled with the Holy Spirit. At the same time,
we are so in love with the Lord Jesus Christ na mahirap kontrahin ang gusto niya. Because we are so in love with Him. Ayaw mong kumontra sa kagustuhan ng iyong Panginoon. That is the life of a Spirit-filled Christian. That is the life of a Christian who is walking in the Spirit. Amen po ba? Sinong umiibig sa Panginoong Jesus? Pag umiibig kayo sa Panginoon, ayaw nyo na ang Panginoon ay masasaktan. Ayaw nyo na ang Diyos ay mapipighati. Sapagkat you are so in love with the Lord, gusto nyo, kung ano yung mapiplease siya, kung ano yung gusto niya, yun ang susundin nyo. Yan ang tunay, ang genuine na Kristiyano who is walking in the Spirit. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Lord, marami po salamat sa umagang ito. Ang first part na pag-aralan namin, we will continue to obey the prompting of the Holy Spirit, the command, the voice of the Spirit. We will obey, and we will continue to follow the leading of the Holy Spirit. Marami pong salamat, Panginoon. Thank you, Father God, for blessing us today. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatid na kasama namin ngayon at yung mga nasa live stream at yung mga may sakit karamdaman, you sent your word and now they are ready to be healed right now. You sent your word and healed them. Salamat, Panginoon, for healing your people. Salamat, Panginoon, for creating in us a clean heart, a pure heart. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. God bless you all. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me to give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Oh, yeah. Lord, have your ways in me. Oh, yeah. Lord, have your ways in me. God bless you.